Good morning po mga kapatid. Maligayang Pasko po sa ating pong lahat. Merry Christmas po. Parang di magpapasko yata sa inyo. 4 days to go, Pasko na. Kadalasan, sa ganitong mga panahon at pagkakataon, masyado nang nagiging busy ang maraming mga tao sa paghahanda sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan. But always remember, Christmas is not about decoration, hindi yan about sa food, sa gifts, sa new shoes, new clothes. Ito po ay tungkol sa ating pong Panginoon. Christmas is all about Jesus that brings love, joy, and peace. Kaya tulad ng mga wise men, si Jesus ang hanapin natin pag Pasko. Huwag ang ninong at ninang, madalang matsumpungan yan. Mga nagtatago yan. So huwag niyong hangarin lagi ang raffle dahil hindi naman lahat mabubunod talaga. May maiiwan at maiiwan. So ang sentro ng Pasko natin, para lumigaya tayo, ay ang ating pong Panginoong Jesus. Pero alam niyo ba, bukod sa ating Panginoong Jesus na isinilang sa sabsaban, may isa pa na main character ng Pasko. Walang iba kundi si Mary, the mother of Jesus. Siya ang tatayong ina ni Jesus dito sa lupa kasi si Maria ang tinutukoy ng propesiya. Ang sabi ng propesiya sa Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga, take note, maglilihi ang dalaga, virgin birth, which is si Mary, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, which is Jesus, na tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yan ang dahilan kung bakit may Pasko. Yan ang dahilan kung bakit nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan. Ang pagsilang ng Panginoong Jesus sa sabsaban na isinilang naman ng isang dalaga na ang pangalan ng dalaga na yun that time ay si Maria. Lucas 1:26 hanggang 27. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. So malinaw na agad in this context, dahil ngayon ang prophecy, ipaglilihi siya at ipanganganak ng isang dalaga, ng isang virgin, tinukoy na agad na yun ay si Maria in this context. So the Virgin Mary. So dalaga sa Tagalog, sa English virgin, which can mean a younger or a woman who doesn't touch by a man. She was pledged to a man named Joseph. Malapit na silang ikasal. Pero actually, in their context, sa kanilang kultura, para na rin silang mag-asawa. Wala palang formal wedding, pero meron ng formal engagement. Na yung engagement nila sa panahon natin, yun ang tawag sa kanila betrothal. Na yung betrothal na yun ay it will last 1 year. Isang taon na palugit bago dumating ang araw ng pagpapakasal. Bakit nila ginagawa yon? Dahil gusto nila na yung babae masumpungang tapat sa kanyang magiging asawa. Ang tawag nila riyan, clearing period. Kasi di ba kahit sa mga pelikula, napansin nyo, pinakasalan niya, hindi pala siya ang ama ng nasa kanyang sinapupunan. Malalaman sa bandang huli, yung inapi, yung pala ang tunay niyang anak, tapos yung kunwaring anak niya ay anak pala ng iba. Ayan ang mga napapanood natin. So mayroong clearing period na 1 year to test their faith or their trust sa isa't isa. Yun si Mary and Joseph. Ikakasal pa lang, pero naganap between 1 year, yung betrothal, yung message ng angel na siya ay maglilihi at manganganak. So, anong conclusion ng maraming tao? Siya ay unfaithful. Diba? Doon sa kanyang mapapangasawa. Verse 28 up to 33. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka.
Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." So merong bumisita kay Mary that time. So the visitor of Mary, ano raw po yan? Angel. So merong bumisita, anghel. Kaya ang Pasko dapat ang mga bisita, angel. Ang mga bumibisita sa inyo, ano? Pag Pasko. Di ba? Mga angel dapat. Ano? So yan ang dumalaw kay Mary. Ano po? At may bitbit siyang napakahalagang balita na ikagugulat niya. Sabi ng angel sa kanya, "Mary, may good news ako sa iyo na tinitiyak kong ikatutuwa mo. Kaya naman magsaya ka na, matuwa ka sa sasabihin ko." So anong message ng angel sa kanya? Una, Mary, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Sabi ng angel. Pangalawa, at dahil natutuwa ang Diyos sa iyo, pagpapalain ka niya. Ganun naman ang kasunod, di ba? Pag natuwa ang Diyos sa iyo, ang kasunod, blessing. Diba? At anong blessing, anong pagpapala ang tatanggapin mo? Sabi niya kay Mary, ikaw ay magbubuntis, manganganak ka ng isang lalaki. At hindi yan basta-basta anak, ha? Yan ay anak ng kataas-taasan. Yan ay magiging tagapagligtas ng isang sinukob. Yan ay maghahari sa buong lupa. Yan yung magiging anak mo dahil naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Verse 34, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y talaga, tanong ni Maria. So merong confusion, merong pagtataka itong si Maria. So the confusion of Mary, sabi niya, paano po yun? Dalaga pa po ako. Kami po'y nakatakda pa lamang ikasal ng aking magiging asawang si Joseph. Naroon sila sa period of betrothal. So, paano po magaganap yun? Wala pa pong nangyayari sa amin at masama po yun. So, merong confusion, paano magaganap yung sinasabi ng angel sa kanya. 35 up to 37, sumagot ang anghel, papababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mong yung kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mangyayari, mapangyayari ang Diyos. So the clarification to Mary, so kinlarify nung angel, sabi nung angel sa kanya, lilinawin ko Mary ha, una, Espiritu Santo yan. Special delivery yan. Hindi yan gawa ng tao. Walang gumawa niyan sa'yo. Ang may gawa niyan, ang Diyos na nasa langit. Pangalawa, hindi mo yan anak. Anak yan ng Diyos. Anak yan ng kataas-taasan. Pangatlo, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Sabi sa kanya, meron bang hindi mapangyayari ang Diyos? Walang imposible sa Diyos. Gusto mo ng proof? Ang sabi ng angel, yung pinsan mo, si Elizabeth, di ba matanda na? Di ba baog? Pero ngayon, 6 months ng buntis. Kasi walang imposible sa Diyos. Sabi ng angel. Verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. So the decision of Mary, so nag-decide siya agad, naintindihan ko man o hindi, gusto ko man o hindi, kaya ko ba ito o hindi, dahil alipin ako ng Diyos, siya masusunod. In other words, ang ibig sabihin ni Mary in this context, kung ako lang po ang masusunod, ayoko sana. Kasi mabigat po ito, mahirap yan, puro sakripisyo. Pero dahil sinabi po ng Diyos at alipin ako ng Diyos, yung gusto niya ang masunod. Tapos ang kwento,
Anong kwenta nito sa atin today? Number one, no matter who you are, God can use you. Ulitin po natin mga kapatid. No matter who you are, God can use you. Ilagay po natin yan sa puso natin. Kasi marami mga tao, tanggi na ng tanggi sa mga positions, sa mga ministries, ilalagay mo, hindi ako magkulong. Listen, mga kapatid. No matter who you are, God can use you. Kahit sino ka pa, kung gusto ng Diyos na gamitin ka, gagamitin ka niya. Yan ang dapat natin ilagay sa puso. Di ba? Na-experience nyo bang mag-apply ng trabaho? Pag nag-a-apply ng trabaho, in applying a job, magsasubmit tayo ng resume na nakasulat doon yung mga information about us, our education, our abilities, diba? Lahat ng mga basic information natin, nakasulat lahat doon. Hihingan tayo ng NBI clearance, hihingan tayo ng police clearance, hihingan tayo ng kung ano-anong mga clearance. Then, pag i-interviewin tayo, madalas isa lang ang question nila. Anong meron ka na wala ang ibang aplikante para ikaw ang kukunin namin? Alam niyo ba kung bakit inaalam nila ang lahat sa atin? Pag nag-a-apply tayo sa isang kumpanya o isang pagtatrabahuhan natin, alam niyo kung bakit inaalam ang lahat about us? Alam niyo kung bakit? To qualify you or to disqualify you. Tama? Yun lang naman yun. Inaalam ang lahat sa iyo para kukunin ka ba o hindi? Iko-qualify ka ba o i-disqualify ka? Listen mga kapatid, hindi ganyan ng Diyos. Hindi ganun ng Diyos sa langit. Hindi siya humihingi ng resume sa mga gusto niyang gamitin. Wala siyang pakialam sa resume natin, sa past natin, sa biodata natin, sa information natin. Hindi siya tumitingin sa galing, sa abilities, sa nakaraan, sa kakayanan ng isang tao. Kahit sino ka pa, ano man ang past and present mo, pwede kang gamitin ni Lord. Tayo lang naman ang masyadong mapili sa mga maglilingkod sa Diyos. Hindi yan ginagawa ng Diyos, di ba? Kasi ang pinipili lang naman ni Lord, di ba? Yung willing. Aanhin ng Diyos yung mga magagaling kung hindi naman mga willing. Kung lagi namang mga walang time, kung magiging pabigat lang sa mga gawain ng ating pong Panginoon. So ang lagi niyang hinahanap, willing. Hindi basta magaling. Kung titignan natin si Mary, mga kapatid, kung tayo ang pipili ng magiging nanay ni Jesus, halimbawa sabi ng Diyos, Cardinal Church of Christ, kayo ang inaatasan ko na maghahanap ng magiging nanay ng aking bugtong na anak para isilang sa mundong ibabaw. Alam niyo kung mga kapatid, kung maghahanap tayo, disqualified si Mary. Disqualify siya sa atin. Ano? Kung tayong pumipili, mas mabigat ang ating mga qualification pag tayo ang pipili. Alam niyo kung bakit disqualified si Mary kung tayo ang pipili? Una, bata pa siya. In their context, mga kapatid, 13 to 16 years old is marriageable. Yan po ay pwede nang mag-asawa. Kaya sabi ng mga Bible scholars, si Mary that time, it could be 13 to 16 years old lamang nung siya ay mag-aasawa na kay Joseph. Diba? Kaya during that time, sabi ng mga Bible scholars, si Mary baka 13 to 16. Pero wag niyong ma-misinterpret. Iba ang utak, ang isip, ang maturity ng bata noon sa bata ngayon. Ibang-iba. Di ba? Noon, ang 13 years old to 16 years old, marunong na maglaba, marunong magluto, marunong ng ganito, ganyan. Alam na ang buhay. Mga mature. Abi ngayon 18 na wala pang alam. 22 na wala pang alam. Pero 22 years old na, di pa rin mahanap kung nasaan yung kanyang underwear, nanay pa rin ang naghahanap. Diba? Pero noon, yung ganong mga edad, marunong na sa buhay. Kaya sila ay mga mature. Kaya hindi natin ginadjust na ganong edad, nag-aasawa na sila. Kasi mga mature na yan sa kanilang mga panahon. Ano po? Pero ang point lang natin, kung iisipin natin, bata pa rin si Mary para sa isang
napakalaking misyon. Ang misyon, magiging nanay ni Jesus dito sa lupa. Kaya kung isipin natin, disqualify yan. Bata pa siya. Di ba kahit naman tayo ganyan, ang baba ng tingin natin sa bata at sa mga kabataan, ang tingin lang natin sa mga bata, magulo, istorbo, gastos, pabigat. Pero hindi natin nakikita, ano ba ang magiging future ng church? Di ba bata? Di ba kabataan? So dapat nakikita natin yung ganung bagay. Pangalawa, mahirap lang si Maria. Kung pipili tayong magiging nanay ni Jesus, gusto natin, siyempre maganda ang buhay na magiging nanay ng ating Panginoong Jesus. Pero si Mary, mahirap lang. Luke chapter 2, 23-24. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. Nag-aalay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Sa kanilang kultura, yung mga panganay na anak, inihahandog sa Diyos. Itinatalaga sa Diyos. At sa kanilang pagtatalaga, meron silang mga offering, mga handog. And take note, ang handog lang ni Mary and Joseph, ibon. Kasi yun lang ang kanilang afford. Ba't hindi tupa? Ba't hindi baka ang dala nila? Hindi nila kayang bumili ron. Kasi mahirap lang sila. Mahirap lang si Mary. Di mo ba? Yun ang point natin mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi para lang sa mga edukado, para sa mga matataas ang posisyon sa lipunan, hindi lang para sa may pera, kundi kahit wala kang pera, pwede kang gamitin ng Diyos. Ang problema kasi sa mga tao, kung minsan, pag may pera, sila lang ang may impluensya. Pag wala kang pera, no say ka. Kaya nagkaroon ng kasabihan ng money talks. Pag marami kang pera, marami kang donasyon, mas malakas ang boses mo. Pero kapag wala kang ibinibigay, wala kang say. Minsan ganun ang nangyari. Pero in this context, si Mary, ang laki-laki ng misyon, wala siyang pera, pero ginamit siya ng Diyos. Pangatlo, sira ang reputasyon ni Mary. Diba? Hindi literal na siya'y sira ang reputasyon, but in generalize, mga kapatid, sira ang reputation niya. You know why? Sabi ng Juan, 1:46, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathaniel, taga saan po ba si Mary? Nazareth. Ngayon, nung si Jesus na ang lumaki at ipinapakilala na siya, sabi ni Nathaniel, teka, may maganda bang mangyayari sa Nazareth? Meron, ayan si Jesus. Diba? So in this context, ganun din kay Mary. Diba? So anong magandang mangyayari sa Nazareth? Para mas maintindihan natin ganito. Halimbawa, nagkaroon ng isang krimen. Walang itinuturong suspect. Alam yung unang dadamputin? Taga Nazareth. Ganun lang ang ibig sabihin niyan. Ano po? Kaya sabi ni Nathaniel, teka, meron bang magandang mangyayari sa Nazareth? May lalabas bang mabuti riyan? Masasama ang tao riyan. So ganun ang point. Pag sinabi mong Nazareth, ang conclusion agad, masasama ang tao dyan. Diba? Ganun ang pino-point out natin. So, sira ang reputation ng mga taga-Nazareth. Kaya nga hindi pinaniniwalaan din si Jesus kasi galing siya sa Nazareth. Yun ang pinapakita natin mga kapatid. Ikaw, ako, failure ba tayo? Meron ba tayong madilim na nakaraan? Adik ba tayo dati? Tayo ba'y maraming mga bisyo dati? Tayo ba ay nabilanggo, nakulong? O whatever nakadiliman ng ating buhay, still God can use you. Diba? Ang daming galing sa kulungan, mga pastor na ngayon, mga naglilingkod na sa simbahan. Maraming mga taong galing sa madilim na buhay, pero ngayon makikita mong sila'y naglilingkod sa Panginoon. Do you remember Moses? Ano ba ang naging mission ni Moses? Siya po ay nagligtas ng Israel from captivity sa Egypt. Imagine nyo mga kapatid, tinawag ng Diyos si Moses sa isang napakalaking misyon. Iligtas mo ang aking bayang Israel, dalhin mo sila sa promised land. Sino ba si Moses? A murderer. Diba? Pumatay siya ng isang Egyptian, ipinagtanggol niya ang isang Israelita. Kaya nga nung malaman nito ng mga Egyptian, tumakas siya. Siya ay nanakbo. Imagine nyo, a murderer,
tinawag ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan? Si Jacob, sino ba si Jacob? Siya po ang pinagmulan ng bayang Israel, ang bayan ng Diyos. Kasi ang Jacob, pinalitan niya ng Diyos na pangalan niya, ang naging pangalan niya ay Israel. So from Jacob to Israel, kasi siya ang pagmumulan ng bayan ng Diyos. Sino ba si Jacob? A deceiver, mandaraya, manloloko. From the very beginning, manloloko na itong taong ito. But still, God can use him. Diba? Si David. Alam niyo ba ang tawag kay David? A man after God's own heart. Hindi dahil wala siyang kasalanan, kundi marunong siyang tumanggap ng kanyang pagkakamali. Sino ba? Si David. Adulterer and murderer. Dalawang pinakamasamang gawain, yan ang kanyang ginawa. Si Saul na naging Paul, a persecutor. Pero ginamit ng Diyos para establish ang mga churches sa kanyang panahon. And take note, si Judas, belong pa siya sa 12. Hindi ba alam ni Jesus yun na lover of money itong taong ito? He knew. Alam niya yan, mga kapatid. Pero dahil willing siya magpagamit sa Panginoon, nahulog lang siya sa pagkakasala, diba? Pero mga kapatid, ginamit siya ng Panginoon. Still, God used them for a mission. Kasi hindi naman yung past ang importante sa Diyos, ang importante sa Kanya, willing kang magpagamit sa Kanya. Listen mga kapatid, lahat ng dahilan para hindi gamitin ng Diyos si Maria, nasa Kanya ng lahat. Pero pinili pa rin siya ng Diyos. Siya pa rin ang ginamit ng Diyos ng Diyos sa isang napakahalagang misyon, ang magsisilang sa tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Kasi willing si Mariang magpagamit. Anong sabi niya doon sa verse 38? Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Willing na willing. Di ko man naiintindihan, ayoko man, pero willing ako na gawin kung anong kalooban ng ating pong Panginoon. So dapat ganun din tayo. Listen mga kapatid, ang hinahanap ni Lord, hindi yung magagaling, kundi yung mga willing. At yung mga willing na kanyang gagamitin, gagawin niyang magagaling. Amen po ba ron? Di ba? Kahit hindi ka magaling, kung willing ka, join. Ang Diyos ang gagawang magaling sa iyo. Yan ang ibig nating sabihin mga kapatid. Ano po? Gawa 4:13. Nagtaka ang buong kataas-taasan, kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro to Juan. Lalo na nung malaman nilang karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabati din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Yung mga kataas-taasan, yung mga edukadong mga tao in this context, namangha, bumilib, kina Pedro Juan. Sabi nila, hindi edukadong tao to mga no read, no write ito mga hindi naman nag-aral to, walang mga alam ito. Pero bakit ang gagaling? Ba't sila magagaling? Kasi willing silang magpagamit sa Diyos. Isang tawag nga lang ni Jesus, di ba? Follow me. They left everything. Di ba? Listen, ulitin natin. Kahit hindi ka magaling, kung willing ka, agagalingin ka ng Diyos. Sa anumang ministry, sa anumang misyon na nais niyang ipagawa sa iyo. Dahil kahit sino ka, still God can use you. Isa nga, meron pa sasabihin, matanda na ako, hindi na ako dapat. Kahit matanda ka, God can use you pa rin. Kahit ano po tayo mga kapatid, ang Diyos ay hindi tumitigil ng paggamit sa kanyang mga anak, sa mga misyon, sa mga ministry na pwede niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, gaya ni Mary, ang sasabihin lang natin, ako'y alipin ng Diyos, yun ang gusto niya, willing akong sumunod sa Kanya. Number 2, no matter what problems you are facing, the Lord is with you. Ulitin natin. No matter what problems you are facing right now, the Lord is with you. Pakisabi sa katabi mo, the Lord is with you. Kasama natin ang Diyos. Diba? Nakita niyo mga kapatid, naguluhan si Maria doon sa narinig niya.
Hindi niya kayang i-absorb kasi sabi nga natin, bata pa siya eh. So hindi niya kayang i-absorb yung message ng angel. Yung message ng angel nakakatakot, nakaka-disturb. Mabigat talaga yung para kay Mary kasi nga una, bata pa siya. Yun ang number 1. Number 2, angel ang dumalaw. In their context, mga kapatid, from Old Testament up to New Testament, pag may dumalaw na angel, dalawa lang yan. Ikabubuti mo o ikapapahamak mo. Kaya bumababa yung angel para magbigay ng message from God. Okay? At ang message nila, good or bad for you. Bumaba yung angel, kinausap si Mary. So alam ni Mary, dalawa lang yan. Ikabubuti ko, ikasasama ko. Tapos dalaga pa si Mary. Di ba, wala pang magiging asawa. O wala pa siyang asawa, hindi pa sila kinakasal. Tapos magbubuntis siya, ano mangyari? Sa kanilang kultura, punishable ito ng stone to death. Papatayin siya, babatuhin siya. So nakakatakot lahat ng nangyari. Pang-apat, maraming marites ang magpipiyesa sa kanya. Alam niyo mga marites, yan ang aabangan. Yan ang inaabangan lagi. Pang-5, itatakwil siya ng family niya. Pang-6, hihiwalayin siya ni Jose. At pang-7, napakalaki ng misyon. Magiging nanay siya ni Jesus. So mabigat. Nagbigay nga ng propesiya si Simeon sa kanya. Sa Luke 2:34-35. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Nag-prophesy itong si Simeon, hindi lang tungkol kay Jesus, kundi tungkol kay Mary. Ang sabi niya kay Mary, hindi madali itong pinasok mo. Hindi madali yan. Sabi niya, para mong tinarakan ng iyong dibdib ng isang balaraw. Ibig sabihin, mabigat yan. Totoo naman, imagine niyo nakapako si Jesus doon sa krus, nasan si Mary? Tinitignan niya ang anak niya, hindi ba dinudurog ang puso niya ron? So napakabigat ng dadanasin mo, sabi nung propesiya tungkol sa kanya. Yun ang sabi ng angel. So lahat ng ito magaganap, so nakakatakot yung eksenang mangyayari, pero ang sabi ng angel sa kanya, huwag kang matakot, kasi ang Diyos ay sumasa iyo. Diba? Sasamahan ka ng Diyos. God is with you. Alam nyo, isa po sa mga ayaw natin, yung mag-isa tayong umaharap sa mga hamon ng buhay. Pag may problema tayo, gusto natin meron tayong mga napagsasabihan ng ating mga nararamdaman. Diba? Kapag may sakit tayo, gusto natin may dumadalaw sa atin. Diba? Kahit nga pag may sakit tayo, di ba? Yung bang kahit hirap na hirap ka, pag may dumalaw, pakiramdam mo, magaling ka eh. Tumatayo ka, nagpapasikat ka, pero pag alis ng mga bisita, higa ka ulit. Diba? Kasi, ang sarap-sarap, gusto natin na humaharap sa ganyan na merong kasama. Pag namatayan tayo, gusto natin maraming nakikipaglamay. Kapag natatakot tayo, gusto natin merong dumandamay. Pag inaaway tayo, merong gusto natin, merong nakikisimpatya sa atin. Pag kinakapos tayo, gusto natin may tumutulong. Meaning, in every situation ng buhay natin, gusto natin merong dumadamay at kasama tayo. Kailangan natin ng kapamilya, kaibigan, kapatiran, sa lahat ng mga moments na yan. Masarap humarap sa mga hamon ng buhay na meron tayong kasama. At iyon ang promise ng Diyos. Iwang ka man ng lahat, talikuran ka man ng lahat, He is with you. Hindi ka niya iiwan. Na kahit anuman ang dinadaanan natin sa buhay, huwag tayong matakot kasi sasamahan tayo ng Diyos. Sa Mateo 1:23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Simula pa lamang ng pagsilang ni Jesus, ibinigay na ang dahilan. Sabi niya, yung batang yung isisilang mo, tatawagin nating Emmanuel, na ang kahulugan ay sumasa atin ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos anuman ang dadanasin natin sa buhay. Gaya ni Mary, nakakatakot ang mga eksenang kanyang naranasan, but still sabi ng angel, God is with you. Iba ang lakas ng loob na ibinibigay kapag alam mong may kasama ka. Tama? Halimbawa, kayo ba manunood kayo ng horror movie na mag-isa?
Di ba, ang sarap manood kahit natatakot ka pag may kinakapitan kang ganyan. Di ba, horror movie. Pero subukan mo mag-isa ka, nanonood ka ng horror. Papatayin mo yun. Di ba, mag-isa ka eh. Pero pag may kasama ka, nagtatapang-tapangan ka. Why? Kasi may kasama ka. Kahit wala kang lisensya, pag ang kasama mo ay pulis, drive ka. Di ba? Pinagdadrive mo yung mayor, politician, kapitan, drive ka. Kasi malakas ang loob mo. Bakit? May kasama ka. I'm not saying na tama yun, ha? Mali yan. Ang sinasabi lang natin, ibang magpalakas ng loob yung alam mong merong kang kasama. Diba? Ganun ang ibig sabihin. O bakit biglang merong mga CCTV, magbabiral, merong pinagtripan ng mga kabataan? Biglang nanapok, biglang nanuntok. Bakit? Mag-isa ba yon? May nakita na ba kayo ng trip na mag-isa? O, sino nantitrip? Marami yung kasama. Ang tao naman matapang lang basta may kasama. Diba? Ganun lang ang ibig sabihin, mga kapatid. Yun ang sinasabi kay Mary. Natatakot siya, nag-aalala siya, naguguluhan siya, pero sabi ng angel, huwag kang matakot, kasi yung isisilang mo, tatawagin niyang Emmanuel, meaning God is with us, God is with you. Sasamahan ka ng Diyos. Number 3, no matter what He promised, He can do it. Ano mang ipinangako ng Diyos, gagawin niya. Ano mang sinabi ng Diyos, claim it. Pag meron kayo nabasa sa Bible, claim it. Basta sinabi ng Diyos, isulat mo na yan. Tayo kasi pag sinabi natin, isulat mo sa tubig. Sabi nga nila. Ano? Pero ang Diyos, pag nagsalita, isulat mo sa bato. Tiyak yun. Hindi yung mabubura. Gagawin niya yun. Luke 1:34, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Anong sagot sa kanya? Bakit? Diba? Meron bang hindi mapangyayari ang Diyos? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Luke 1:37. Diba? Lahat kaya niyang gawin. Diba? Basta sinabi niya, gagawin niya. Anong proof? Sabi ng angel, yung pinsan mo, baog. Yung pinsan mo, matanda na, hayong buntis. Yun yung nanay naman ni Juan Bautista. Ano po? So, ganun ang point natin, mga kapatid. At kung dadagdagan pa natin si Sarah. Diba? Nagtawa nga si Sarah, nagtawa din si Abraham eh. Kasi nga, paano nila lulunukin yung ideya na isang 90 years old at 100 years old mag-aanak pa? So, natawa sila. Anong sabi sa kanila ng Diyos? Genesis 18:14, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Is anything too hard for the Lord? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? The obvious answer is nothing. He can do everything. Kaya pag sinabi niya, gagawin niya yon. Kaya sabi niya doon kay Sarah and Abraham, next year, may anak na kayo. Nangyari? Yes. Sabi niya kay Mary, mag-aanak ka kahit dalaga ka. Nangyari? Nangyari. Kasi basta sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Yan ang difference natin sa Diyos eh. Sabi ng Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Luke 18:27, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Bakit? Kasi makapangyarihan siya. He can do everything. Yun ang difference ng tao at ng Diyos. Pag nangako ang tao, napapako. Pag nangako ang Diyos, isulat mo agad yun. Claim it. Gagawin niya yun. Hindi man ngayon, kundi bukas. Sa makalawa, basta gagawin niya, basta ipinangako niya. Yan ang dapat nating maintindihan. Di mo ba? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos natin sa langit, una, hindi yan sinungaling. Hindi katulad natin. Bakit tayo napapako sa ating mga pangako? Kasi nagsisinungaling tayo. Misa nga, di ba, pag ini-invite tayo sa gawain, uy, mamaya may kalalakihan tayo, balik ka. Oo, babalik ako. Hindi babalik yun. Natatawa yung mga puro huo, ano? Oh, bakit? Para lang tigilan mo siyang kulitin. Huhuo na yun. Di ba? Kasi kukulitin mo siya eh. So, para hindi siya makulitan, sasabihin niya, oo. Oh. So, yung promise niya, napupunta siya, hindi siya pupunta. Kasi sinungaling ang tao eh. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, gagawin niya yun. Ang Diyos natin sa langit, hindi makakalimutin. Tayo, di ba, nangako tayo, babalik ako. Kaso nakalimutan na natin. Kasi meron tayong ginawa,
Oo nga pala, may gawain. Alauna na. Di ba? Nakalimutan natin. Pero ang Diyos makakalimutin ba? Hindi nakakalimut ang Diyos sa kanyang mga pangako. At higit sa lahat, napakamakapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Alam niyo kung bakit tayo kuminsan yung promise natin hindi natin nagagawa? Kasi we are limited. Pero ang Diyos natin limitless. Tayo, maraming impossible. Sa Kanya, nothing is impossible. Kasi napakamakapangyarihan ng Diyos natin na nasa langit. Kaya anumang pangako ng Diyos na mababasa niyo sa Kanyang salita, claim it. Gagawin niya yon basta maniwala lang tayo sa Kanya. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Huwag ipapasa sa iba ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Huwag tatanggihan ng Diyos kung tinatawag ka sa mga gawaing paglilingkod para sa Kanya. Dahil pag gusto ng Diyos na gamitin ka, kahit sino ka pa man, gagamitin ka niya para sa mahalagang misyon tulad ni Maria. At kung nasa paglilingkod na kayo, nasa mga mission kayo, sabi nga ni Efren Peña, Florida, if you serve, serve well. Maglilingkod ka rin lang, gawin mo na ang tama, ibigay mo na ang best mo, itodo mo na, galingan mo na. Let's pray.